Welcome back po sa Panahon TV. Mga kababayan, hindi na po maipagkakaila na talagang isang napakalakas sa bagyo ng Bagyong Yolanda. Ilang araw na rin po ang nakalilipas mula po nang humagipit ito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa bahagi ng Kabisayaan. Ngayon magbigay daan muna tayo sa pagbabalik tanaw sa naging pagtahak ng bagyong ito dito sa ating bansa. Naka-anim na landfall po si Bagyong Yolanda. Ang unang landfall nito nangyari noong Biyernes, November 8, 2013 sa ganap na 4:40 ng umaga. So ito po ay madaling araw at medyo madilim pa. Yan po ay nangyari sa may Giwan, Eastern Samar. Ang landmass area dito ay 175.49 square kilometers with 60 barangays. Ang population po nito ay tinatayang nasa higit 47,000. Pangunahing kabuhayan ng mga residente dito ay ang pangingisda. Mayaman po sila sa fishery and aquatic resources at marami rin sila mga puno ng niyog at mga pangunahing mga produkto dito ay ang mga gulay, root crops, palay, mais at iba pa. Ang ikalawang landfall naman po nito ay sa may Dulag, Tolosa, Leyte. Alas 7 ito ng umaga, same day, yan po ay November 8. Landmass area nito ay 22.54 square kilometers at may 15 barangay. Ang populasyon po nito ay higit pa sa 17,000 at kilala po ang lugar na ito dahil po yan sa Karisyuhan Festival at Tribu Bungkaras, pati na rin po sa mga beach resorts, St. Michael Parish Church, Kalipayan or Olot Mansion at marami pang iba. Ilan sa mga pinagkukunan ng kabuhayan ng mga kababayan natin dito ay ang agrikultura, fishing, industrial, and mining. Ilan sa mga natural resources nito ay ang bigas at ang niyog. Sa ikatlong landfall naman ito sa Daan, Bantayan, Cebu, i-check po natin ang lugar na ito. Yan po ay 9:40 ng umaga naglandfall si Bagyong Yolanda. Landmass area, yan po ay 92.27 square kilometers at meron po total of 20 barangays. Population, more than 74,000. Kilala naman ang Daan, Bantayan sa mapipinong buhangin at magagandang mga beach resorts at isa rito ang Malapascua Island. May mga dive sites rin po na nakakahikayat sa mga turista. Meron ring Haladaya Festival kada taon na binabalikan rin po ng mga bisita. Ilan sa mga gawain dito ay ang carpentry, dressmaking or tailoring, electrician, welding, fishing at pati rin po ang farming. Ilan sa mga natural resources dito ay ang niyog, buri, marine products, kawayan, mais at maging ang mga uling. Makalipas ang isang oras dahil po sa bilisang galaw ng Bagyong Yolanda, ito ay tumama naman sa may Bantayan, Cebu sa ganapuyan na 10:40 a.m. Landmass area po nito ng Bantayan ay 31.68 square kilometers at yan naman po ay may 25 barangays at higit sa 74,000 na population. General activities dito ay ang pangisda at ang pag-aalaga po ng mga manok. Ilan sa mga produkto nila ay ang mais, mangga, chiko, niyog, kasaba, saging at pati rin po ang mga tubo. Para naman sa ikalimang landfall ng Bagyong Yolanda, nangyari naman po ito alas 12 ng tanghali sa may Concepcion, Iloilo. Ang tinatayang sukat ng bayan na ito ay 86.12 square kilometers at may 25 barangays at higit po yan sa 39,000 population. Pangunahing kabuhayan ng mga residente ay ang pangingisda. Dito po makikita ang Visayan Sea na isa sa mga mayayaman at kilala sa fish production. Sinusundan naman ang pangisda ng pagsasaka. Ilan po sa mga paninim nila dito ay ang bigas, mais at maging mga gulay. And finally po ang huling landfall nito alas 8 ng gabi sa Busuanga Island. Yan po ay sa may Palawan. Total landmass area po nito ay 392.90 square kilometers at ito po ay binubuo ng ilang barangay. Yan po ay 16 na barangay at tinatayang may 20,000 katao. Higit pa po yan sa 20,000 ang population nila. At isa sa mga kilala dito ay ang mga rock formation, mga kuweba, mga magagandang dagat at iba pang mga gawain na nakakaaliw sa mga turista. So ayan po mapapansin natin na talaga pong pinapalibutan ng dagat o anyong tubig ang mga dinaanan ng Bagyong Yolanda. Malaking pinsala ang naidulot ito lalo na po dahil sa storm surge o pagtaas ng mga alon na tila po nilamon ang mga kabahayan at kabuhayan ng ating mga kababayan.
Matapos po ang 6 na landfall ng bagyo, humina po ito ng bahagya bago pa man tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Noong araw po yun ng Sabado sa ganap na 1:30 ng hapon. At ngayon naman po sa puntong ito, alamin po natin ang magiging lagay ng ating panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa mga susunod na mga oras. Dito po sa Luzon and Visayas, nakafocus po tayo dito ngayon dahil ito po yung major na naapektuhan nitong bagyong Yolanda. So sa Legazpi po, meron po yan 25 to 30 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. Iloilo and Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu City naman, meron po yan 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga nabanggit na lugar na ito, magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Samantalang dito naman sa may Tacloban, meron po yan 23 to 31 degrees Celsius at magkakaroon naman po ng maulap na kalangitan na meron po mga pag-ulan at pagkidlat paggulo. Dito naman sa bahagi ng Mindanao sa Cagayan de Oro, meron po yan 24 to 32 degrees Celsius. Davao City, 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Zamboanga, meron po yan 25 to 33 degrees Celsius. At magkakaroon rin po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat paggulo. Marami pang dapat abangan, kaya naman tutok lamang, magbabalik pa po ang Panahon TV.